Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang dalagang nagngangalang Angela. Kahit tapos na ang oras ng trabaho, abala pa rin siyang nakikipag-usap sa kanyang kliyente sa telepono. Hindi nagtagal ay dumating ang isang lalaking nagngangalang Jim. Humingi si Jim ng paumanhin sa ginawa niya kahapon dahil lasing siya noon. Pagkaalis ni Jim, tinawagan naman ni Angela ang kanyang pamilya. Muli siyang humingi ng paumanhin at sinabing mahuhuli na naman siyang makakauwi ngayong gabi. Halos wala ng tao sa opisina. Ngunit patuloy pa ring inaayos ni Angela ang ilang mga dokumento. Hindi sinasadya, nakasalubong niya ang warehouse security guard na nagngangalang Carl. Hiniling ni Angela kay Carl na hintayin siya sandali upang sabay silang makasakay sa elevator pababa. Habang nasa loob ng elevator, ikinwento ni Carl na magsasara ang opisina sa susunod na 3 araw dahil sa Christmas break. Pagkatapos noon ay naghiwalay sila dahil kailangan pang bumaba ni Angela sa basement upang kunin ang kanyang sasakyan. Pagdating niya sa basement P2, agad siyang sumakay sa kanyang kotse, ngunit sa malas, bigla na lamang ayaw yumandar ng sasakyan ni Angela. Kinuha niya ang marami niyang gamit mula sa kotse at nagmadaling bumalik sa lobby upang mag-book ng taxi. Ngunit sa kasamaang palad, nakasara na pala ang pintuan papunta sa elevator. Naglakad siya papunta sa security post at doon niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang Thomas, na agad niyang hinilingang buksan ang pinto. Inalok ni Thomas na ayusin ang sasakyan ni Angela. Noong una ay tumanggi si Angela dahil nagmamadali na siya, ngunit kalaunan ay pumayag din siya kahit medyo nag-aalinlangan. Sa madaling salita, sinubukan ni Thomas na ayusin ang baterya ng sasakyan, ngunit ayaw pa rin itong yumandar. Dahil sa pagkadismaya, hiniling ni Angela na buksan na lamang ni Thomas ang daan papunta sa elevator. Nagbiro pa si Thomas at niyaya si Angela na makasama siya sa isang Christmas dinner, ngunit magalang itong tinanggihan ni Angela dahil naghihintay na ang kanyang pamilya. Pagdating niya sa lobby, napansin niyang halos wala ng tao sa buong opisina, wala na rin si Carl. Matapos mag-book ng taxi online, muli siyang tinawagan ng kanyang pamilya. Sinabi ni Angela na makakauwi siya pagkalipas ng 1 oras. Muli siyang bumaba sa basement at kinausap si Thomas sa pamamagitan ng security camera upang humingi muli ng tulong, ngunit walang sumagot sa kanya hanggang sa tuluyan ng umalis ang taxi at iniwan siya. Lalo siyang nainis nang tingnan niya ang kanyang cellphone at mapansing wala na pala itong signal, bitbit ang marami niyang gamit. Muli niyang hinanap si Thomas sa paligid ng basement, bigla na lamang namatay ang mga ilaw sa parking area. Mula sa malayo ay pilit niyang pinakalma ang sarili habang naglalakad gamit lamang ang ilaw ng kanyang cellphone, ngunit hindi nagtagal ay natapilok siya at bumagsak. Nang sindihan muli ni Angela ang kanyang cellphone, bigla na lamang siyang sinugod ni Thomas. Sa isang iglap ay nagdilim ang paligid at nawalan ng malay si Angela. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Angela, bumungad sa kanya si Thomas na nakasuot ng costume ni Santa Claus. Napansin din niyang napalitan na ang kanyang kasuotang pangtrabaho. Lubos na nalito si Angela, at ang mas masama pa rito ay nakatali na siya, ngunit kumilos si Thomas na parang walang nangyari. Nagsimula siyang tanungin si Angela kung saan ito nanggaling, ano ang mga hilig nito, at kung ano-ano pa. Wala nang nagawa si Angela kundi sagutin ang lahat ng tanong niya. Nakiusap si Angela na pakawalan siya, ngunit sa halip ay inalok siya ni Thomas ng isang romantikong Christmas dinner. Sinabi ni Angela na hahanapin siya ng kanyang nobyo kung hindi siya pakakawalan ni Thomas palabas ng gusaling yun, ngunit dahil labis na siyang nahuhumaling kay Angela, binaligtad ni Thomas ang usapan hanggang sa mabuking niyang kasinungalingan lamang ang sinabi ni Angela. Sa huli ay inamin ni Thomas na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito kasama si Angela. Alam pa niya kung sino-sino ang mga taong malapit dito. Inutusan niya si Angela na tawagan ang kanyang pamilya. Sinunod naman ni Angela ang lahat ng ipinag-uutos nito at sinabi sa kanyang ina na maayos lang ang lahat. Pagkatapos noon ay binigyan ni Thomas si Angela ng regalo sa Pasko. Sa loob nito ay may isang cassette na naglalaman ng CCTV recording noong nasa elevator sina Angela at Jim, kung saan lasing si Jim at sinubukan nitong Memphis ring si Angela. Pagkatapos nito ay niyaya ni Thomas si Angela na pumunta sa ibang lugar. Habang inaalis ni Thomas ang pagkakagapos ni Angela, sinamantala niya ang pagkakataon at sinaksak si Thomas sa likod gamit ang isang tinidor. Bagamat nakatakas siya sandali, muli ring nahuli si Angela at mas lalo pang hinigpitan ang pagbabantay sa kanya. Sumakay sila sa isang sasakyan patungo sa P4. Doon ay nakita niya ang kanyang katrabahong si Jim na nakatali sa isang upuan at wala nang kakayahang makagalaw. Naniniwala si Thomas na ang ginawa ni Jim kay Angela ay isang krimen. Pinababa niya si Angela at inutusang gumanti kay Jim.
Sinabi pa niyang hindi murang babae si Angela na madaling yayain ng kahit sino na mabarpes. Ngunit tumanggi si Angela at sinabing hindi sinasadya ang ginawa ni Jim at humingi na rin ito ng tawad. Dahil ayaw kumilos ni Angela, si Thomas na mismo ang bumaba sa sasakyan at binugbog si Jim gamit ang kanyang baton bilang security guard. Hindi pa siya nakontento roon, binangga pa niya si Jim gamit ang sasakyan hanggang sa tuluyan itong mawalan ng buhay. Pagkakita sa nangyari, wala nang nagawa si Angela kundi mapahiyaw sa takot. Nang sandaling hindi nakatingin si Thomas, nagawa niyang makatakas mula sa sasakyan. Hindi naman siya hinabol agad ni Thomas dahil inuna nitong linisin ang pinangyarihan ng insidente kay Jim. Samantala, nagawa ni Angela na ilipat ang posisyon ng kanyang nakagapos na mga kamay sa harap ng kanyang katawan. Patuloy siyang tumakbo hanggang makarating sa security post, kung saan kinuha niya ang kanyang cellphone at access card. Sa wakas ay nakasagap ng signal ang cellphone ni Angela sa basement P1, at agad niyang sinubukang tumawag sa pulisya, ngunit dahil sa sobrang kaba, nahulog ang kanyang cellphone, at muntik na siyang matagpuan ni Thomas. Sa kabutihang palad, nakatakas pa rin si Angela at tumakbo papunta sa elevator. Sinubukan niyang humingi ng tulong gamit ang intercom sa loob ng elevator, ngunit nabigo siya dahil si Thomas lamang ang nakausap niya. Lubos nang nawala ng pag-asa si Angela at hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. Maya-maya, mula sa ibabaw ng elevator ay ipinasok ni Thomas ang isang hose ng tubig hanggang sa unti-unting mapuno ng tubig ang elevator. Ipinakita rin ni Thomas ang manager ng gusali na si Carl, na lumabas na naipadala na rin niya sa kabilang buhay. Nang malapit ng malunod si Angela, wala na siyang ibang pagpipilian kundi buksan ang pinto ng elevator. Sa kabutihang palad, nakapagtago pa rin si Angela pagkatapos noon, maya-maya ay nagsimulang hanapin siya ni Thomas habang may dalang flashlight. Hindi nagtagal ay nakita nito ang mga bakas ni Angela. Mabuti na lamang at mabilis na nakatakas si Angela mula sa ilalim ng isang sasakyan. Pagkatapos, gamit ang CCTV, nakita ni Thomas ang kinaroroonan ni Angela. Nagpatugtog pa siya ng musika sa pamamagitan ng intercom upang lalo itong takutin, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, nagsimula nang lumaban si Angela. Kumuha siya ng isang palakol at isa-isang sinira ang lahat ng CCTV camera. Nang matiyak niyang ligtas na ang paligid, bumalik si Angela sa security post. Doon ay nakita niya ang isang video recording na nagpapakitang si Thomas ang Memphis ring sa kanya habang wala siyang malay. Labis na nagalit si Angela at agad niyang winasak ang telebisyon. Maya-maya, napansin niya ang isang sasakyan ng pulis na dumaan sa harap ng gusali at balak pumasok sa loob. Ngunit bigla na namang lumitaw si Thomas at muli niyang pinawalang malay si Angela. Matapos itago ang lahat ng kaguluhan, nilapitan ni Thomas ang dalawang pulis na tumugon sa tawag ni Angela kanina. Sinabi niyang maayos lang ang lahat sa gusali, ngunit hindi siya lubusang pinaniwalaan ng mga pulis kaya nagpa siya silang inspeksyonin ng parking building habang binabantayan naman sila ni Thomas gamit ang CCTV. Matapos ang kanilang pag-iikot, wala silang nakitang anumang kainahinala. Samantala, nagkamalay na si Angela at sinubukan niyang makalabas sa sasakyan, matapos ang iba't ibang pagtatangka. Nagtagumpay siyang makalabas gamit ang jack lever na nasa compartment ng sasakyan. Agad niyang hinabol ang police car na paalis na sana, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin niya ito naabutan. Ilang sandali pa, pinakawalan ni Thomas ang kanyang aso upang habulin si Angela. Patuloy na tumakbo si Angela at sumakay sa isang sasakyan. Pumasok ang aso sa loob sa pamamagitan ng basag na bintana, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas si Angela kahit napilitan siyang ipadala ang aso sa kabilang buhay. Sa sobrang takot at pagkataranta, bumalik si Angela sa security post at muling sinubukang tumawag sa pulisya. Ngunit sa kasamaang palad, walang sumasagot sa kanyang tawag. Samantala, kitang-kita ang matinding galit ni Thomas nang makita niyang wala na ang kanyang alagang aso. Pagkatapos nito, kinuha ni Angela ang susi ng isang inuupahang sasakyan na nakaparada sa gusali. Plano niyang makalabas sa pamamagitan ng pagbagsak sa pangunahing gate, ngunit nang halos makalabas na siya, biglang lumitaw si Thomas, dahilan upang maaksidente ang sasakyang minamaneho ni Angela. Pagkatapos noon, inakala ni Thomas na wala nang malay si Angela, ngunit nang buksan niya ang pinto ng sasakyan, bigla siyang nilabanan ni Angela at agad nitong ikinandado ang kamay ni Thomas sa manibela ng sasakyan. Noong una ay balak na lamang ni Angela na umalis at iwan si Thomas, ngunit patuloy siyang hinamak at ininsulto ni Thomas, kaya nagbago ang kanyang isip, sinindihan niya ang apoy na agad na nilamon ang buong sasakyan. Sa kabutihang palad, may dumaan na ambulansya at agad nilang tinulungan si Angela,
At yan ang buong kwento ng pelikulang P2, kaya isulat ninyo sa comment section kung ano ang inyong opinyon tungkol sa ating tinalakay ngayon, at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like. See you sa susunod. Thank you for watching the video, and until next time.